Ako, si Reyna, at nilihim ng aking pamilya na itinago sa loob ng maraming taon. Lumaki ako sa isang baryo sa Capiz, sa gitna ng kagubatan, kasama ang aking ina na si Aling Rosa, isang tahimik at magaling na manggagamo. Ngunit sa likod ng kanyang kabaitan, may itinatagong lihim. Nung bata pa ako, lagi niyang sinasabi, "Anak, huwag kang lalabas kapag bilog ang buwan. Huwag kang tatakbo kapag may naririnig kang ungol sa hangin. At higit sa lahat, huwag kang kakain ng dilaw na gabi." Akala ko noon ay pamahiin ng iyon. Isang gabi, nagising ako sa ingay sa labas. Sinilip ko si inay. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran, nakatingala sa buwan. Unti-unti kong nakikita ang pagbabagong hindi ko malilimutan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula. Ang mga ngipin niya ay humahaba at ang balat niya ay nandidilim. Si inay, isa siyang aswang. Mula noon, umiwas ako sa kanya. Pero isang araw, habang naglalaro ako sa ilog, nadulas ako at nabagok ang ulo. Nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, nasa kama na ako at si inay ay umiiyak. "Anak, hindi ko kayang mawala ka." At doon, naramdaman ko ang mainit na dugong dumadaloy sa aking bibig. Pinainom niya ako ng sarili ng dugo upang mabuhay ako. Mula noon, nag-iba na ang lahat. Mas malinaw kong naririnig ang tibok ng puso ng mga tao. Naaamoy ko ang dugo kahit malayo pa. Sa una, kinaya ko. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong may bumabangis sa loob ko. "Anak," sabi ni inay, "tanggapin mo ang dugong ibinigay ko. Isa ka sa amin." Ngunit tumanggi ako. "Hindi, inay. Gusto kong maging tao." Galit siyang tumingin sa akin. "Kapag sinuway mo ako, anak, isusumpa ko ng buwan. Hindi ka magiging ganap na tao, ni ganap na aswang. Magiging nilalang ka ng dilim, walang tahanan, walang katahimikan." Umalis ako ng bahay ng gabing iyon. Nagtago ako sa bayan. Nagtatrabaho ako bilang tagasilbi. Pero hindi ko maitago ang aking likas na anyo. Ang mga mata ko'y nagiging pula tuwing gabi at minsan ay hindi ko mapigilang malasahan ang dugo ng mga sugatan. Isang gabi, ng kabilugan ng buwan, narinig ko ang tinig ni inay sa hangin. "Anak, bumalik ka na. Hindi mo kayang labanan ng sumpa." Ngunit pinilit kong tumakbo hanggang sa makarating ako sa simbahang luma sa dulo ng baryo. Akala ko ay ligtas na ako. Pero nung tumunog ang kampana ng 12:00, biglang nagdilim ang paligid. Mula sa bubong, bumaba si inay. Nakalutang, duguan ang mga mata. "Sinabi ko na sa iyo, hindi mo matatakasan ang iyong dugo." "Hindi ako tulad mo," sigaw ko. Ngunit nang subukan kong sumigaw pa, naramdaman kong tumutubo ang matulis kong ngipin. Ang kamay ko'y nagiging itim at ang balat ko'y nagbabalat. Napatigil ako sa takot. Ang katawan ko'y kalahating tao, kalahating halimaw. Ngumiti si inay. "Ngayon, anak, ikaw na ang may sumpa. Hindi ka mamamatay, pero hindi ka rin mabubuhay." Bago siya lumipad palayo, iniwan niya ako sa dilim, umiiyak habang unti-unting naglalaho ang liwanag ng buwan. Mula noon, ako, si Reyna, ang nilalang na hindi tao, hindi aswang. Sa araw, nagtatago ako sa mga anino. At sa gabi, nilalapitan ako ng mga hayop at patay. Walang tumatagal na kasama ko. Ang sino mang lumapit ay nagkakasakit. Parang sinisip-sip ng dilim ang kanilang buhay. Ngayon, sa tuwing bilog ang buwan, naririnig ko pa rin ang tinig ni inay sa hangin. "Anak, ang dugo ay hindi mo matatakasan. Ang dugong aswang ay habang buhay mong sumpa." At sa salamin, tuwing titingin ako, kalahati ng mukha ko ay akin pa, ngunit ang kalahati kanya.